Hi, Sir Carl. Magandang araw po uli sa'yo. Ako uli ito, si Romel ng Iloilo, iyong nagpadala ng kwento tungkol sa pakikifiesta namin ni Mama sa lugar ng aking tita, nakakambal rin ni Mama, para dumalaw at makipamiesta na rin. Ipagpatuloy ko na po ang kwento. Noong makapanganak si Mama, ay kumuha na kami ng kasambahay. Balik ang mag-anak rin namin sa side ni Mama. Sumapit itong panahon na nasa kolehiyo na ako. Siyempre, hindi maiiwasan na magkaroon na rin ng mga crush at barkada. Palibhasa noong mga panahon na nasa high school lang ako, ay hindi talaga ako nagbabarkada at hindi rin gumagala. Kaya parang nanibago ako sa buhay ko noong nag-aaral ako ng kolehiyo at nakatira na sa isang boarding house. Noong una ay madalas akong ayain ng mga ka-boardmate ko na makifiesta, lalo kung weekend naman papatak ang kapistahan sa mga lugar na alam nila. Pero hindi ako nagpapadala sa kanilang pag-aaya. Ang palaging nasa isip ko kasi na makakasira lang iyon sa aking pag-aaral. Pero dumating ang panahon na narealize ko na bored na ako sa buhay. Wala akong ibang libangan kundi ang maggitara sa loob ng kwarto at mag-aral. Tsaka kahit madalas naman makifiesta ang mga ka-boardmates ko, ay hindi naman nasisira ang kanilang pag-aaral. Maayos pa rin naman ang grades nila katulad ko. Tsaka umuwi sila ng linggo ng madaling araw o linggo ng hapon na may dalang pagkain. Nababahaginan pa ako minsan. Kaya naman naisip ko na bakit ko ba masyadong hinihigpitan ang sarili ko. Pwede naman siguro ako sumama sa kanila, pero ako ang magkokontrol ng sarili ko para hindi ako mapariwara. Pwede naman siguro ipagsabay ang pag-aaral at kaunting pagsasaya. Isang hapon noon, pagka-uwi ko ng boarding house, ay tumambay lang ako sa labas, sa bahaging marami ang halaman, at doon mahinang nagigitara habang nagmimerienda na rin. Nang dumating rin ang mga ka-boardmates ko. "Uy, Romel, busy ka na naman sa gitara mo ah. Baka gusto mong sumama. Makikifiesta kami bukas. Uuwi rin naman tayo sa linggo ng hapon. Kaya sigurado mga alas 8 o alas 9 ng gabi lang ng linggo ay narito na tayo." Wika pa ni Louie. Habang nag-uusap kami ay dumating rin ang mga babaeng nakatira sa karating boarding house namin at narinig din pala nila ang aming pinag-uusapan. "Uy, Romel! Sasama ka ba?" "Tamang-tama, sasama rin kami ni Riri at Trina." Wika pa noong babaeng si Rhea. Sabi ko naman, "Ay, oo, sasama ako." Sabi naman ni Louie, "Talaga? Sasama ka?" "We, di nga." Sundot naman ni Manny. "Oo nga, di ba umuuna ako kanina?" "Hindi kaya." "Ay, pumayag na ako, hindi nyo lang narinig." Sabi naman ni Riri. "Nice, ayos pala. Eh di sige, magsabay-sabay na tayo mamayang madaling araw. Sino ba sa inyo ang may kakilala roon?" Sabi naman ni Manny. "Ako, may tiyuhin ako roon na isang kagawad ng barangay. Alam niyang darating ako na may mga kasama. Kaya meron tayong matutuluyan roon." "Nice, eh di ayos na ayos pala ang lakad natin na ito. Meron ng matutuluyan." Wika naman ni Trina. Sa tatlong dalagang iyon, Sir Carl, ay si Riri ang kursunada ko. Rina Reset ang pangalan niyang tunay, kaya Riri ang palayaw. Maliban sa kakaibang tunog ng pangalan, kakaiba rin ang ganda niya dahil mukha siyang Haponesa. Pareho naman daw Pilipino ang mga magulang niya, kaya maaaring sa mga ninuno pa nila nang galing ang dugong Hapones. Kaya maputi siya at may pagkasingkit kaunti ang mata.
Pero maganda siya at medyo may pagkatsabi. Kaya parang napakasarap niyang yakapin ng mahigpit palagi. Balik na tayo sa kwento. Sabi naman ni Manny, biglang nagbago ang ihip ng hangin noong sumausaw sa usapan si Riri. Nakangiting wika pa noon sa akin. Wala na rin naman ang mga dalaga dahil pumasok na sila sa loob. Sabi ko naman, pagkakataon na ang lumapit Bakit ko ba papakawalan? Tsaka, baka malay mo, makakuha ako ng magandang pagkakataon at magkamabutihan kami. Di, jackpot na ako roon. Sabi naman ni Louie, sabagay, tama ka dyan tol. Pero ako, ayokong dumiskarte sa tatlong iyan. Dahil kung makikifiesta ka na may dinidiskartehan ka sa mga kasama mo, di, hindi ka na makakapurma sa mga chicks na maaaring makasalamuha roon sa fiestahan. Di, sayang na ang pagkakataon. Sabi naman ni Manny, pareho talaga tayo ng prinsipyo tol. Ganun din ang iniisip ko Kaya nga, ayoko pa ng seryosong relasyon. Saka na kapag graduate na ako o kapag sawa na talaga ako sa panchichicks. Sabi ko naman, bahala kayo. Ako kasi, hindi naman ako mahilig makifiesta kagaya nyo. Takot ako madali ng lason. Sabi kasi ni Mama na usong-uso sa mga fiestahan ang panlalason. Bakit ka ba kasi kakain ng bigay ng hindi mo kakilala? Ano ka, aso? Tatanggap ng kahit ano na lang na pagkain? Siyempre doon na tayo kakain sa kakilala natin. Tsaka, konting ingat lang din. Matutong makiramdam sa paligid. Kahit hindi naman kasi sa mga fiestahan, ay nagkalat talaga yung mga manlalason. Kaya, huwag mo na lang din silang bigyan ng pagkakataon na madali ka. Sabagay, tama kayo. Sabi naman ni Manny, tara na sa loob, maghanda na tayo ng pangmalakasan nating damit. Para bukas, maliligo na lang at magbibihis. Tapos, aalis na. Okay, sige. Pagsang-ayon ko naman at pumasok na nga kami sa aming boarding house. Bali sa isang kwarto kasi ay may 2 double deck. Kaya pwede ang 4 na boarders, pero sa amin ay 3 lang kami. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumiyahe na kami. Maayos naman kaming nakarating sa bahay ng tiyuhin ni Manny. Maayos naman ang lugar nila. Kaso lang ay probinsya talaga. Tapos ang daming bisita. Ang sabi pa nga ni Manny na hindi niya naman kilala ang iba roon. Baka raw pinsan-pinsan ng mga kamag-anak ng asawa ng tiyuhin niya. Kasi maging si Mang Elmer na tiyuhin ni Manny ay hindi na rin daw kilala ang iba nilang mga bisita. May bisita sila Mang Elmer na kakaiba kung kumilos. Palagi silang nasa gilid nakamasid sa mga bisita. Maging kami ay tinitignan rin nila ng masama. Sabi naman ni Trina, ang weirdo naman ng mga lalaking iyon. Nakakatakot sila makatingin, parang mangangain ng tao. Pwede naman sana sila makipag-usap kung gusto nila makipaglapit. Lalo at nasa iisang bahay lang naman tayo nakikituluyan. Hindi iyang ganyan na dinadaan nila sa tingin na pailalim. Sabi naman ni Manny, tara na, magsikain na lang muna tayo. Saka tayo mamasyal. Parang ang bigat ng atmosfera dito Oo, sige, tama ka. Sagot naman ni Louie. Matapos namin makakain ay nagtungo ako sa CR para umihi muna bago kami umalis. At noong papabalik na ako sa may sala ay nakasalubong ko ang isa sa mga lalaking masama tumingin. Hindi ko naman alam na isa sa mga iyon ang makakasalubong ko. Pero alam kong may papasalubong sa akin. Kaya pinilit kong gumilid para hindi makasagi. Pero ginitgit talaga ako at sinadyang banggain. Dahil sa pagkabigla ay ako pa nga ang nagsorry. Pero biglang nag-iba ang aura noon. Para siyang galit na hayop. Bigla akong hinawakan sa kwelyo at iniangat. Ayokong may haharang-harang sa dadaanan ko Wika niya pa. Napapikit ako sa tindi ng kanyang hininga.
Hindi yun basta simpleng bad breath lang. Para siyang kumain ng sobrang lansang karne na sariwa o iyong malapit ng mabulo. Naduwal pa nga ako at muntik ko pa siyang masukahan, kaya agad niya akong binitawan. Napatakbo naman ako sa may gilid na bahagi ng bahay kung saan may mga puno ng saging at doon ako sumuka. Sinundan pala ako ni Louie at doon niya nga ako nakita sa gilid. Tol, ano nangyari sa'yo? Sobrang busog mo ba kaya ka nasuka? Hindi tol, kinwelyuhan ako nung isang bisita at hiningahan. Hindi ko maintindihan kung anong kinain noon. Pero sobrang baho ng amoy ng bibig niya kaya ako nasuka. Abay loko yun ah, nagsisiga-sigaan. Sabi ko naman, huwag ka na gumawa ng eksena tol, tayo na lang ang umiwas sa gulo. Tsaka malalaki iyon kaysa sa atin at mukhang handang pumatay ng tao. Hindi natin yun kaya. Kaya pabayaan mo na. Iiling-iling lang si Louie pero hindi na nagsalita. Pagkabalik namin sa may harapan ay sabi ni Manny, "Oh, anong nangyari sa inyo? Bakit ang tagal nyo?" Sabi naman ni Louie, "Napasobra yata ng kain si Romel Sumuka." Nagtawa na naman si Rhea at Trina pero si Riri ay seryoso lang ang mukha. Nagsimula na nga kami maglakad-lakad sa lugar na iyon. Marami ang nagtsatsyanggi, kaya namili na rin ang mga kasama naming babae. Kami naman ay nakasunod lang. Nararamdaman ko na parang may nakasunod sa akin. O yun bang may nakatitig sa di kalayuan. Pero sa tuwing lilingunin ko naman ay wala naman ako nakikitang ibang tao. Nanood pa kami ng mga palaro at programa sa plaza para magpatay ng oras doon. Kinagabihan ay sinabi ni Manny, "Tara na, umuwi na muna tayo sa bahay nila Tito Elmer para makakain na tayo. Tapos magpahinga muna tayo ng kahit 2 oras. Saka tayo bumalik sa plaza para sa sayawan." Sabi naman ni Rhea, "Oo nga, napapagod na ang mga paa ko. Parang gusto ko rin umidlip muna saglit." Pagkarating sa bahay nila Mang Elmer, ay agad na kaming pumasok sa kwarto na nakalaan para sa amin. Magkakasama na kaming 6 doon. Wala na ring arti-arti dahil marami ang bisita. Wala nang ibang pwesto na pwede pa sa amin. Sabi naman ni Rhea, "Hindi pa ako nagugutom. Matutulog na lang muna ako. Tapos pagkagising na lang kakain." Dumagdag naman si Riri at Trina, "Oo nga, kami rin." "Eh di, mamaya na nga tayo lahat kumain para sabay-sabay na." Wika naman ni Manny. Kaya nagsihiga na nga kami sa mismong sahig noong silid. Yari naman sa tabla ang sahig noon na sinapinan ng bani. Sabi ni Riri, "Romel, dito ka sa gilid kumahiga. Ayokong pumwesto sa pinakagilid." Nagkatingin na naman kami ni Manny at Louie, pero pasimple lang nang ngumiti ang mga iyon at hindi ipinakita sa mga babae. Sure ka? Gusto mo na dyan ako tumabi sa'yo?" "Oo naman," sagot pa niya sa akin, kaya doon na nga ako tumabi sa kanyang gilid. Lumipas lang ang 20 minuto siguro, tulog na ang mga kasamahan namin. Maging ako ay nakaidlip na rin nang tapikin ako ni Riri ng marahan. "Oh, bakit?" tanong ko pa. Sabi niya naman, "Romel, sorry." "Ha? Bakit?" "Kasi kasalanan ko kung bakit ka binangga noong lalaking masama tumingin." "Ha? Bakit mo naman yan nasabi?" "Kasi hinarangan rin ako noon at nakikipagkilala. Pero sabi ko na hindi ako interesado makipagkilala dahil may boyfriend na ako. At huwag siyang magtatangka ng hindi maganda dahil alam ko kung ano siya. At sinabi kong anak ng albularyo ang boyfriend ko at ikaw yun." "Ha? Sinabi mo roon na boyfriend mo ako?" "Oo, para hindi na siya mangulit." "Paano mo pala nasabi na alam mo kung ano siya?"
May dinukot naman si Riri sa bulsa ng pantalon at ipinakita sa akin. Isa iyong maliit na botelya. Heto oh, botelyang may langis. Kukulo ito ng mahina kapag may aswang sa malapit. At panay ang bula nito kanina noong malapit sa akin ang lalaking iyon. Kaya ayun, biglang ikaw na ang pinuntirya niya. Naku naman, para mo pala ako ipinain sa bunganga ng buhaya nang hindi ko alam. Sabi niya naman, Romel, sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Kung gusto mo naman na maging totohanan ang sinabi ko roon na boyfriend kita, ay okay lang din naman sa akin. Basta, huwag ka na magalit, please. Ano ka ba? Ayos lang yun. Mas mabuti na rin iyon para tigilan ka na noon. Pero, seryoso ka? Papayag ka na gawing totoo ang sinabi mo roon na mag-boyfriend tayo? Oo naman. Dahil sa wala namang ibang gising sa loob ng silid, maliban sa aming dalawa. At sa kanya na rin mismo nang galing ang pagpayag, kaya agad ko nang tinawid ang distansya ng aming mga labi at hinalikan siya ng marahan. Hindi naman siya pumalag at gumanti rin. Kaya isa na iyong malinaw na confirmation na pumapayag nga siya na maging kami. Hindi ko alam na habang nasa ganoon pala kaming eksena, ay nakatulog rin kami pareho. Nagising na lang ako noong magsalita si Manny. Uy, pasado alas 9 na oh. Magsikain na tayo. Para pasado alas 10 ay makapunta na tayo ng sayawan. Baka naman, tulog lang ang pinunta natin rito kung hindi pa tayo gigising ngayon. Kaya nagmulat na rin ako ng mata. Nagkatinginan pa kami ni Riri. Nakangiti siya sa akin. Ngumiti rin ako ng lihim dahil naalala ko lahat ng nangyari bago kami matulog. Sabi naman ni Rhea, Manny, dito na lang tayo kumain sa loob ng kwarto. Kumuha ka na lang ng pagkain roon sa labas. May mga nagiinuman eh. Sumilip naman sa labas si Manny. Oo nga, tsaka parang mga lasing na sila eh. Mahirap na kung mapagtripan tayo. Wala pa naman si Tito. Mukhang lasing na. Lumabas na nga si Manny para kumuha ng pagkain namin. Nakasunod naman sa kanya si Louie. Lumabas rin ako para mag-CR. Pagkabalik ko ay nakita kong naroon lang ang mga pagkain sa isang gilid. Wala sina Manny at Louie. Kaya dumiretso muna ako sa kwarto upang tignan kung naroon na ba sila. Pero wala pa. Kaya bumalik ako sa kusina. Nakasalubong ko naman na galing roon iyong mayabang na lalaki na bumangga sa akin. Tinignan niya lang ako ng masama. Saka ngumiti na para bang may ginawang kalokohan. Narinig kong sinabi ni Manny, Uy, tol, nandyan ka pala. Tara, tulungan mo na kami magbitbit nito mga pagkain. Pagkalapit ko ay iyong mga baso at pitsil na may tubig na lang ang natira. Kaya iyon na lang din ang dinala ko. Pagkapasok sa kwarto ay kanya-kanyang pwesto na. Marami silang kinuhang ulam. May menudo, mechado, pritong manok at embutido. Meron ding lauya o iyong nilagang baboy. Hindi naman ako mahilig sa mga malalasang pagkain, kaya iyong pritong manok lang ang kinuha ko, tapos kaunting kanin. Nauna rin ako na natapos sa kanila, kaya naligo na lang din muna ako saka nagbihis. Noong matapos ako makaligo ay naabutan ko silang nagpapahinga. Sobrang busog raw nila, lalo at bagong painit daw ang nilagang baboy. Kaya masarap humigop ng maraming sabaw. Ilang saglit pa ay nagsimula na rin silang magsiligo. Kaya ako na ang nag-asikaso ng mga pinagkainan namin. Alas 10 na noon, kaya wala na ang mga kamag-anak ni Manny na siyang nag-aasikaso ng paghuhugas ng mga plato. Kaya nilagay ko na lang iyon sa isang planggana at binabara ng tubig. Matapos makabihis ay lumabas na kami ng bahay. May tumpok rin ng kalalakihan ang nagiinuman roon. Papalabas na kami ng bakuran na kahoy
nang isa sa mga iyon ang tumayo. Siya ang lalaking bumangga sa akin. "Oh, shot muna kayo mga tol, pampagana sa pagsayaw." Wika pa noon sabay abot sa akin ng baso. Sabi ko naman, "Pasensya ka na pare, hindi ako umiinom eh. May ulcer din kasi ako, kaya hindi ko na sinubukang uminom ng alak." "Anak ng pusa naman no, minsan lang ako mag-alok, ipapahiya mo pa ako." "Pasensya na talaga pare," sagot ko pa rito. "Ay nako, hindi pwede sa akin ang ganyang rason. Magkakagulo tayo rito. Ang tahimik pa naman ang lugar oh. Magkakaingay lang dahil sa kaartihan mo." Sumabat naman si Rhea. "Eh bakit hindi ikaw ang lumaklak niyan? Kung ikaw naman pala itong malaki ang pagmamahal sa alak. Nakita mong may ulcer nga ang tao eh, pinapainom mo ng alak." Nakita namin pare-pareho na biglang nagpula ang mata noong lalaki. Pero parang kinontrol niya ang kanyang sarili na hindi magpalit ng anyo sa harapan namin dahil natatakot na rin noon ang mga kababaihan. Nang biglang may kumuha sa baso na hawak noong lalaki, si Manny pala. "Akin na nga yan, para lang sa isang tagay, gusto niyo magpatayan." Wika pa nito sabay diretsyong nilago. "Oh, ayos na Brad, napagbigyan ka na ha. Sige na, ituloy niyo na yung inuman niyo at aalis na kami." Wika pa ni Manny. Hindi na nakapalagpa ang lalaking iyon at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Bago makarating ng plaza ng lugar ay may madadaanan pang mga kakahuyan at mga talahiban. Mabuti nga at maliwanag naman ang buwan, kaya nakikita namin ang daan dahil kung wala ay mangangapa talaga kami sa dilim. Habang naroon kami bumabagtas ay tahimik lang ang lahat at walang umiimik. Nang biglang sumuka si Manny sa may gilid. "Tol, ano nangyari sa'yo?" tanong namin ni Louie. "Nabigla yata ako sa alak na ibinigay ng hayop na yun. Ang sakit ng tiyan ko tol, wala pang chaser." Sabi naman ni Louie. "Teka, dito lang kayo. May tindahan sa unahan di ba? Bibili lang ako ng tubig o kahit soft drinks para ma-wash out ang alak na dumadaloy sa bibig at lalamunan niya." Sabi naman ni Trina, "Samahan na kita, tara." Agad nang umalis ang dalawa na nagmamadali. Kami naman ni Rhea at Riri ay nakabantay kay Manny habang patuloy ito sa pagsusuka. Hanggang sa makarinig ako ng kaluskus sa gilid ng talahiban. Narinig rin pala yun ni Riri at sinabing, "Naku, baka siya na yan at sinundan tayo." "Ha? Sino?" tanong naman ni Rhea. "Yung lalaking nagpipilit mag-abot ng tagay. Aswang yun. Kasi kumukulo ang langis ko noong lumapit yun sa akin." "Eh bakit hindi mo naman sinabi agad?" "Paano ko sasabihin? Naroon lang din sila sa malapit. Siguradong maririnig nila tayo. Baka patayin tayong lahat at madamay pa ang pamilya ng tiyuhin ni Manny." Ilang saglit pa ay may naririnig na ako umaangil na aso sa unahan. Kaya hinanap ko kung nasaan. Nakita ko naman iyon. Nakatayo sa unahan, pulang-pula ang mga mata at dahan-dahang lumalapit. Napatili naman bigla si Rhea noong makita iyon. Si Riri naman ay naroon kay Manny nakaalalay at hinihimas ang likod habang panay pa rin ang suka noon. Nakaluhod na nga sa lupa si Manny at nakatukod ang kamay sa lupa habang sumusuka ng marahas. Sabi ko naman, "Lumayas ka rito, hayop ka! Anong kasalanan namin? Bakit mo kami pinagtitripan?" Wika ko pa dahil iniisip ko na maaaring iyong aso ay iyon din ang lalaking maangas na nagbigay ng tagay sa amin. Patuloy iyon sa paglapit sa akin. Kaya nagpalingalinga ako sa paligid at naghanap ng pamalo. May nakuha naman akong sanga ng kahoy. Agad ko iyong dinampot at iniamba. Pero ngumisi lang ang aso na halatang hindi natatakot. Nang bigla iyong sumalakay sa akin, tumalon iyon ng mataas.
Mabuti at nakahanda ako. Isang malakas na paghampas ang isinalubong ko roon. Sapul iyon sa pisngi at tumalsik pagilid. Tapos tumakbo patungo sa talahiban. Paikot-ikot na siya roon pero hindi lumilitaw. Nang bigla yung sumalakay sa akin pero nagmula naman sa tagiliran, kaya hindi ko napaghandaan. Akala ko kasi ay naroon siya sa harapan ko dahil doon ko nakitang may gumagalaw na dahon ng talahib. Iyon pala ay nilinlang lang ako. Kaya noong banggain ako sa tagiliran, ay ako naman ang tumalsik sa lupa. Dali-dali kong inabot ang kahoy na nabitawan ko at iniharang sa aking harapan. Saktong pagkatalo noon sa akin ay iyong kahoy ang nakagat niya. Kung wala iyong kahoy ay siguradong mukha ko ang napangas niya. Panay ang wasiwas niya sa kahoy na inaagaw sa akin pero hindi ko talaga iyon binibitawan. Pilit ko rin siyang pinapaling papaalis sa akin pero lumalaban at hindi ko magawang mapalayo. Hanggang sa narinig kong may paparating na tricycle. Nagdasal na lang ako sa isip ko na sana ay tulungan kami ng driver o ng mga pasahero noon. Nang biglang may tumamang tubo sa gilid ng ulo noong itim na aso. Nakita ko ang isang may edad na lalaki. Siya pala ang pumalo noong tubo. Dali-dali naman ako inalalayan nila Louie at Trina papatayo. Ang matanda naman ay may inilabas na latigo. Buntot raw iyon ng pagi. Tapos sabi niya, "Kayo talagang mga dayo! Kayo ang sumisira sa imahe ng lugar namin! Sasabihin dito ang mga tao inaaswang at pagbibintangan na may aswang rito sa lugar namin. Pero ang totoo, hindi naman kayo taga rito. Halika, kung matapang ka talaga, patunayan natin yan nang makita mo ang hinahanap mo." Wika ng matanda. Pero angil lang noong nilalang sa paligid ang aming naririnig. Tapos nawala na rin. Sabi naman ng matanda, "Duwag ka naman pala eh. Yung mahihina lang ang pinupunterian nyo. Iho, isakay nyo na yung kaibigan nyo sa tricycle. Hindi yan normal na sakit ng tiyan. Base sa kwento nitong kasama nyo, mukhang may lason ang ininom niyang alak. Kaya sa albularyo ko na kayo dadalhin." Kahit masikip at nagsisiksikan kami sa tricycle na iyon, ay pinagkasya namin ang aming mga sarili. Mabuti na lang at may extension naman ang upuan ng mismong motor. Kaya sakto lang kami roon ni na Louie at Riri. Nagulat pa nga si Louie dahil bakit mas ginusto ni Riri na sa akin tumabi sa likuran. Sa loob naman ng tricycle ay sina Manny, Rhea at Trina. Pagkarating sa albularyo ay pinausukan kaunti si Manny. Saka pinainom noong pinaghalo-halong langis. Ubat raw ang tawag roon, gawa sa langis na binabara ng maraming ugat ng kahoy. May malay na rin naman noon si Manny at ilang saglit pa ay nagsimula na siya magsuka. Ako naman ang may hawak ng timba na kanyang sinusukahan. Si Louie naman ang nakahawak sa balikat niya para hindi siya mapasubsob. Lalo at halata ang kanyang panghihina. Makalipas ang ilang minuto ay nahinto na ang kanyang pagsusuka. Sinabi ng albularyo na pahigain na muna namin si Manny sa papag. Tapos kami naman ay doon na lang sa may upuan sa sala magpahinga. Binayaran ko ang driver ng tricycle na naghatid sa amin roon at sinabi ko na rin na kung maaari ay sunduin niya kami roon kinabukasan dahil magpapahatid kami sa bayan kung saan naroon ang paradahan ng jeep na sasakyan namin papauwi ng boarding house. Sabi niya naman sa amin, "Iho, huwag na kayong babalik sa lugar na ito dahil sa tingin ko, madalas dumayo sa lugar na ito ang aswang na iyon. At hindi malayong tambangan kayo uli, lalo at mukhang may kursunada iyon sa isa sa mga babaeng kasama nyo. Sige na, magsipahinga na kayo. Babalikan ko na lang kayo bukas."
Uwi ka pa noon at umalis na. Kinabukasan nga noon ay nagising naman ng maaga si Manny. Masakit raw ang ulo niya at sobra siyang nagugutom. Pinakain naman kami ng albularyo ng nilagang saging na saba, iyong manibalang. Kaya na-enjoy rin namin ang almusal. Matapos makapag-almusal ay umalis na kami. Ilang beses pa ni Manny sinubukan na magbigay ng perang donasyon para sa abala namin sa albularyo. Pero hindi talaga pumayag ang matanda na magbigay kami kahit maliit na halaga. Kaya puro pasasalamat lang ang bukang bibig naming lahat sa kanya bago kami umalis. Naroon na rin naman ang matandang tricycle driver na nag-aabang sa amin. Pagka-uwi namin sa boarding house ay maghapon pa kami na nagsipahinga dahil araw pa lang naman iyon ng linggo. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa labas at nagigitara, ay nilapitan ako ni Riri. Sabi niya sa akin, "Romel, ano na tayo nito?" Sabi ko naman, "Talaga bang payag ka na maging kasintahan ko?" "Oo naman, syempre." "E di sige, boyfriend mo na ako at girlfriend na kita." Wika ko pa tapos niyakap ko siya ng mahigpit. Isang buwan ang nakalipas at nagdiwang kami ng aming first mansari. Napansin ko na masyadong mainit si Riri. Parang gustong-gusto niya na may mangyari sa amin. Inaya niya ako na sa isang motel kami mag-celebrate ng aming mansari. Kaya na-excite naman ako. Pinaghandaan ko talaga iyon. Namili ako ng maraming chips, chocolates at drinks. Bumili na rin ako ng DVD para may mapanood kami habang naroon. Iyon lang naman talaga ang pakay ko. Gusto kong magkaroon kami ng magagandang alaala na aming aalalahanin pagdating ng panahon na matanda na kami. Matapos namin maghapunan ay nanood na nga kami ng palabas. Noong makatapos kami ng 2 palabas ay sinabi niya na tama na raw iyon. Gusto niya raw na mag-enjoy na kasama ako. Kaya naman pinatay ko na ang TV at ang player at nag-play na lang ng music. Dahil sa kaming 2 lang naman ang naroon, kaya malaya akong yakapin siya. Pero nagulat ako dahil masyado siyang naging mapusok. Kaya nagtuloy na nga kami sa mainit na eksena. Pero noong malapit na talaga sa bagay na iyon, ay sinabi kong hindi ako handa roon. Wala akong dalang proteksyon. Sabi niya naman na ayos lang daw. Hindi naman daw nilalahi ang madaling mabuntis. Pero ipinagpilitan ko sa kanya na hindi namin iyon gagawin. Ayokong masyadong magmadali. First month pa lang ay ganun na agad ang gagawin namin. E ano pa ang magiging excitement namin sa mga susunod na buwan? Bigla siyang nagalit sa akin. Siguro raw ay hindi ako seryoso sa kanya. Sabi ko naman sa isip ko, parang iyon ang mga naririnig kong rason na ginagamit ng mga lalaki para maka-score sa girlfriend nila. E bakit parang baliktad yata? Bilang isang lalaki ay gustong-gusto ko rin iyon gawin. Hindi ako nagpapaka-plastic. Pero naiisip ko ang paghihirap ng aking ama sa pagtatrabaho sa abroad bilang seaman. Tapos hindi ako makakapagtapos kapag nakabuntis na ako bigla. Wala akong mukhang maihaharap sa kanila. Sinusunod pa naman nila lahat ng gusto ko at binibigay lahat ng kailangan. Kaya marapat lang nagantihan ko sila ng mabuti. Hindi iyong bigla na lang mag-uuwi ng babaeng buntis habang wala pang natatapos. Kaya ang kinahinatnan namin ay natulog kami na magkatalikod. At noong magising ako, ay ako na lang mag-isa sa room. Hindi ko talaga maisip na may mali ako sa sitwasyong iyon. Umuwi ako sa boarding house, tapos kinuha ko lang ang mga gamit ko. Dahil araw iyon ng Sabado, at naka-schedule ako umuwi sa bahay namin. Pagkabalik ko kinalunisan ay hindi na ako pinapansin ni Riri.
Ayoko namang mangulit sa kanya, kaya hinayaan ko na lang din. 3 buwan pa ang lumipas. Nakasalubong ko si Trina at ang sabi nito sa akin, "Hala, lagot ka Romel, pero congrats ha." Sabi ko naman, "Ha? Anong kasalanan ko?" "Hindi mo alam? Eh di binuntis mo si Riri." Sabi ko naman, "Wala pa namang nangyayari sa amin ah." "Uwe, di ba nagmotel kayo nung first month sa Rinyo?" "Oo nga, pero wala kaming ginawa kasi ayoko. Hindi rin kasi ako nakapagdala ng proteksyon." Sabi naman ni Trina, "Oops, sorry." Sabay talikod noon. Sumunod naman ako sa kanya hanggang sa pintuan ng boarding house nila. "Uy, Trina, huwag ka namang ganyan. Yung totoo, anong nangyari kay Riri?" "Hi, Romel. Sinabi ko na nga sa'yo, di ba? Umalis na si Riri dahil buntis siya. Hindi na siya tutuloy sa pag-aaral. Sinundo siya ng ate at nanay niya kagabi. Pero maswerte ka at hindi mo siya ginalaw noong nagmotel kayo. Dahil kung hindi, ay baka naging fall guy ka." Sabi ko naman, "May boyfriend ba yung iba si Riri?" Wala naman. Pero noong bago tayo nakifiesta, ay nakifiesta rin kami at nalasing kami pare-pareho. Siyempre, kanya-kanyang bingwit ng boylet. Isang buong gabi na nawala si Riri at sa kinabukasan na siya nagpakitang muli sa amin. May nakadate raw siya na gwapong lalaki. Kaya hindi niya napigilan ang sarili na isuko ang bataan. Kaya ayun, najontis pala siya noon. Naku, saan niya kaya hahagilapin ang lalaking iyon? Ang alam pa naman namin, lahat ng boylet na nakasama namin roon ay mga dayo rin. Sorry talaga Romel ha, pero blessing in disguise na rin iyon para sa'yo. Munti ka nang mapahamak. Mabuti at nakaiwas ka. Sige na at may gagawin pa ako." Mahabang paliwanag pa ni Trina at pumasok na sa loob. Ako naman ay tulala habang naglalakad pababalik sa boarding house namin. Pinagtagni-tagni ko ang mga nangyari sa fiesta. Kaya siguro siya kinurusunada noong lalaking aswang dahil may naaamoy na sanggol sa kanyang sinapupunan. Tapos siya mismo ang mabilis na dumikit sa akin at nagdeklarang kami na agad. Akala ko ay gusto niya talaga ako. Iyon pala ay gusto niyang gawing fall guy dahil nalaman niya na kahit papaano ay may kaya sa buhay ang pamilya namin. Napadasal na lang ako noon sa puong may kapal ng pasasalamat sa pagliligtas sa akin sa tiyak na kapahamakan. Magmula noon ay hindi na talaga ako nakipaglapit sa kahit kaninong babae habang nag-aaral pa ako. Hindi na rin ako kailanman sumama pa na makifiesta kila Manny at Louie. Hindi pa rin kasi sila tumitigil sa pakikifiesta. Noong makagraduate ako, ay umuwi sa lugar namin ang kababata ko na matagal ko nang hindi nakikita dahil sa Maynila na siya nag-aral. Umuwi ang buong pamilya nila para doon na raw manatili for good. Nagtayo sila ng negosyo, kaya doon kami naging close uli sa isa't isa. At pagkalipas ng 6 na buwan, ay saka kami naging magkasintahan. At ngayon nga ay siya na rin ang aking naging asawa at meron na kaming 4 na anak. Ang maipapayo ko ng Sir Carl sa mga listeners natin na rito, na wag po tayong magmadali sa mga ganoong bagay, lalo na ang mga lalaki. Minsan, aakalain natin na tayo ang nakaisa. Iyon pala, malalaman na lang natin na tayo pala ang naisahan. Ang masaklap pa kung hindi talaga natin malalaman. Mananagot na lang tayo na hindi naman pala tayo ang may gawa. Kagaya noong muntik nang mangyari sa akin. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Sir Carl. More power po sa channel mo. Lubos na gumagalang, Romel ng Iloilo. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.